yung kidney. So kung ikaw meron kang anak na gano'n at wala kang pera, may peace of mind ka kaya? Yung sabihan ka ng anak mo na, Mami, absent mo na ako kasi hindi ako makalakad. Mami, kailangan makapunta ako sa school kahit mahirap maglakad, mahirap mag-step up sa stairs going second floor sa kanyang room, gagawin niya. So paano ka maglakad na? Ganon niya sa kanyang kamay, parang nag-assist yung kamay niya para lang maka-step up sa kanyang pagpunta sa room. Ganyan ka miserably ang life ng anak ko. Sabi niya, Mami, at the age of 22 years old, mawala na ako sa mundo. Ginaganon ako ng anak ko, but now my daughter, she is 26 years old. So nahirapan ako nung time na yun because as a single mother with 4 beautiful children, imagine, 4 na anak ko, 2 lang ang natira sa akin dahil 2, pinapaalagaan ko muna kasi hindi ko kaya talaga. So I used to be a single mother na i-provide lahat sa mga bata. But nung sinabi ko sa Panginoon na Lord, change my life, nag-fasting ako ng 20 days. At dito ako sa Manila that time. After my prayer fasting, I was introduced to Railway. Dinala ako ng isang kaibigan ko dito sa MOA. You know how many people nandito nung pumunta ako? I think mga 5 lang kami. OPP. Sabi ko, wala akong future dito. At saka hindi rin ako makabili. Pero yung nag-introduce sa amin, kasama ko si Beth, yung aking isang kaibigan, at saka si Aiden, sabi ni Beth sa akin, tanggapin mo itong isang bottle. Kasi your life will change. At yun ang prayer ko, life changing. Sabi ko, Lord, change my life. Sabi ko, life will change. So, sabi ko, ibalik ko lang yan, wala akong pambayad. So, binalik naman ni Beth sa akin, tanggapin mo lang yan, bayaran mo ako pag maging testimony ka. So, yung time na yan na pinilit sa akin, buti na lang tinanggap ko. So, ako una talagang tumikim. Tinikman ko yung product. Grabe yung pag-poop ko that time. At saka para yung mattress ko hinuhugasan, ang daming lumalabas na dumi. Na hindi ko maintindihan. Sabi ko, baka wala kasi akong asawa, kaya ganito. Hindi change oil. Buti na lang may protein na change oil. So, sabi ko, bakit ang tagal na tanggal yung lumalabas? Parang ganito ka mga haba. Sabi ko, siguro dahil walang gumagalaw. So, iba talaga ang effect. I-cleanse ka talaga. So, prepared. Yung hindi pa nakatikit, ma-experience nyo yan sa inyong sarili. Sa mga babae, grabe talaga cleansing. So, naramdaman ko yun. Nung umuwi na ako sa Mindanao, pinainom ko sa anak ko. Alam nyo, dahil sa depression at kanang anxiety, lahat ng stress naramdaman ng anak ko, meron siyang psoriasis. Buong katawan niya, puno sa mga rashes. At yun ang unang nawala in just less than a week. And up to now, okay na yung anak ko. Kaya we are testimony of the product. We are so proud to be the testimony of the product. And not only my children, and also my siblings and my family. We are taking Port Year for free. Sabi ko sa sarili ko, wala ako sa Railway. Hindi makatikim ang family ko sa Port Year kasi hindi kami mayaman. But you know, in my first month time, nung na-feel ko yung effect in just less than a week, hindi na ako umuuwi sa bahay. Araw-araw ako aalis kahit saan-saan. So bus station ako na mamalagi every night. Ganyan ako. And in my first month, I earned 780,000. Wow! So paano ko ginamit yung 780,000? I invest back to the business because nakita ko na may magandang opportunity. At paano ko ginamit yung product? Pinamimigay ko lang muna. Nag-experiment ako ng ilang buwan. While experimenting sa ilang buwan na nakatikim yung mga taong hopeless, doon ako nakakaintindi na itong product na to ay ikaw ay magiging instrumental sa mga hopeless. Doon ako nag-build. At dahil nakabuild ako ng confidence to share because I really believe the product.
Because if you believe, miracle can happen. You know, I feel that time na para akong albularyo. Why? Every time magbigay ako ng product, may prayer over pa yan. Nananagulog ko pa yung kamay ko. Pero hindi ako nasasabi kung anong sinabi ko, baka ma-offend or baka sabi sa baka, gimmick lang ito, strategy lang ito, ganyan. So, ginapray ko yan. Every time I give, sabi ko, bago ko ibigay, i-pray ko muna. Kasi dapat pag magmigay tayo, nasa puso. Para maging effective. Kasi pag ibigay mo lang na parang mabigat sa kalooban, huwag kang mamigay. Useless ang binigay mo. Walang power to heal. Kasi ikaw mismo ang nagbigay na nag-declare na gagaling ka sa sakit na to. Imagine meron akong client na mamamatay na siya after 4 days. Kasi sabi ng doktor, ilang araw na lang the-bleeding. Pero imagine, tawagan ka at magpasalamat yung kapatid dahil namatay na maganda. Namatay, natigil yung sisigaw niya sa sobrang pain kasi cervical cancer. Oh, imagine ha, nung tinawagan ko yung pasyente, ma'am, anong kondisyon? Ma'am, salamat, nakatulog ako. Pero still, bleeding pa ako. Ma'am, salamat, the following day, ma'am, salamat kasi hindi na ako sumisigaw sa sakit. Pero sad to say, after 4 days, nung tinawagan ko, kapatid na lang ang sumagot. Ma'am, thank you so much sa product dahil namatay ang kapatid ko na maganda. Imagine! May mga ganun akong experience, no? So, meron akong mother na naging adopted ako dahil from 3 years naka-wheelchair, nakalakad. At legit daw ako na anak niya. Wala kong choice. Tawagin ko rin siyang mommy. Until now, every year, bumibili yan ng 2 set good for 1 year consumption kasi takot siya maubusan. Sabi niya, takot na akong tumigil sa pag-inom. So, masaya na ikaw ay naging successful at yung mga taong naniniwala sa iyo ay nabigyan mo ng panibagong buhay. Yung health nila, nabigyan mo ng answer. Yung mga hopeless, nabigyan mo ng hope. So, but you know what? Sa negosyo natin, no? Actually, we are doing business, actually. But maging effective ang negosyo natin if you believe the product. You are selling the business franchise of Railway, but it's not effective if you don't believe the product. If you sell the product, you will not become successful like us. Why? Because for us, this product is for free. Binigyan tayo ng opportunity ni Railway na makainom ng libreng 4th year. At yun ang dapat nating ituro sa mga tao. Para kung sino man yung makausap mo, hindi na sila mapunta sa online selling na nagbibintahan ng maraming mumurahing product na hindi mo alam kung saan galing. So kailangan maintindihan mo yung purpose mo, bakit nandito ka. Na ikaw yung mag-guide sa kanila na makainom ng libreng 4th year. That is our responsibility. To assist and mentor your leaders on how to earn profit in the business and to take the product for free. Kaya kailangan nyo maintindihan. Kailangan nyo maintindihan kung anong role ninyo, bakit kayo mag-Railway, bakit nandito kayo. Hindi lang pag-iisipan natin yung pera-pera na gusto mo makakuha ng pera pagkatapos hindi ka na nagpapakita sa kanila. Once mag-join sila sa team ninyo, once mag-commit na sila to do Railway, tuturuan nyo sila kung paano sila maka-earn na para makalibre sila ng 4th year. So you know what? Ito yung opportunity na you can travel around the world, you can expand around the world. I started from bus station na natutulog ako, I travel by bus, but now I travel by plane, business class. First class. Imagine, for the past 6 years, naghirap talaga ako. Grabe yung trabaho ko, grabe yung investment ko sa aking mga tao na para lang makatulong, para makita ko yung success ko dito. Kasi kung hindi ka makakreate ng maraming successful leaders, hindi ka magiging successful dito. Kaya, you develop leaders to grow in order for them to lead their own team independently. Kahit wala ka, still, yung mga
negosyo nyo, yung mga tao nyo, gumagawa sa ginagawa nyo. Hindi mo kaya mag-delegate ng responsibility sa mga tao ninyo kung hindi nyo ginagawa. Hindi tayo nandito para maging commander or magiging demanding na leader. Kailangan ipakita natin sa kanila na tayo ay nagiging example para susundin nila yung ginagawa natin. So kung ang goal mo, yung direction mo, nakikita ng tao, hindi mahirap sumunod sila sa iyo. Pero ikaw na leader na hindi ka gumagawa sa mga gawain na dapat mo ipakita sa kanila, walang mangyayari sa inyo dito. Handling responsibilities is very important. But the first thing that you need to do is to educate and guide your leaders about our culture. And that is the very important thing. And also, sa na-experience ko, no, hindi ka talaga magiging successful if you don't change your environment. Because your environment will raise your values and your standard. Lagi mo lang pinapakinggan yung mga negative. Lagi mo lang pinapakinggan yung problema. Nandiyan na yung problema na yan. Yung mga naging negative na yan, yan ang process para ikaw ay yung magiging strong ka ba na leader na haharap sa mga klase-klaseng problema. Hindi kailangan na nakafocus ka lang sa problema. Kaya change your environment. If may problema dito, you change your environment and go back to the problem so para ma-solve na siya. Kaya kung palagi niyong pinag-usapan problema, wala talaga kayong mararating. Ako, ang dami kong problem. Ang dami problem sa team ko. But still, pinapakita ko sa kanila na okay pa rin. Na still, mataas yung pangarap ko na kahit may problema, part lang yan ng process na magiging successful ako. Correct. As a leader, marami ka talagang pagdadaanan. But you know bakit hindi naging successful ang mga leaders kagaya sa mga leader na naging successful ngayon? Because hindi kayo nag-create ng mga leaders na effective mag-business. Hindi kayo nag-teach sa kanila together with the business meeting. Pinapabayaan nyo lang sila. Create leaders that are capable to do the business and learn the business together with you. And that is a very important thing as a leader. That is the very important thing na gagawin natin kasi gusto natin maging successful. Gusto niyong tumulong? Actually, every time I share, every time I convince people to do the business, simple lang ang sinasabi ko. Kailangan, ang pagtingin natin dito sa negosyo na to, kailangan meron tayong goal na dapat within 5-year period, pwede tayong mag-retire na yung mukha natin, yung look natin, 50 years younger than our age. 50% younger than our age. Kung 50 years old ka, gusto mo ba maging 25 years old? Yes. You look 25 years old? That's why you work really 5 years. But after 5 years, you look 50% younger than your age. So sabi ko sa mga tao, ng mga empleyado, bakit kayo nag-spend ng 8 hours a day within 30 years, 20 years para mag-retire? And you look 200% older than your age. So, dito kayo sa Railway kasi 50% younger than your age after 5 years. Just give Railway 5 years full-time. Then, after 5 years, so let's see kung ipagpatuloy nyo ba or aatras na kayo. Kasi alam ko, pag nakita nyo yung magandang result sa Railway, hindi na kayo aatras. The more na maintindihan mo yung Railway, the more you love Railway. Yes. Diba? So sa aking opportunity na binigay ni Railway sa akin, naintindihan ko talaga na if you want to grow, you have to know how to delegate responsibility and you also handle responsibility. Because kung ikaw lang mag-delegate sa kanila at hindi mo ginagawa yung responsibility na to, wala talaga mangyayari. Ako, in my 5 years time, sa Railway, wala akong oras na inaksaya. I never wasted my time. Kahit marami akong mga struggle na encounter, mga challenges,
Pero hindi po ako tumitigil. Because walang opportunity na pwede kong ikumpara na ipagmalaki ko sa mga anak ko. Kahit mawala ako sa mundo, yung mga anak ko, hindi na sila maghirap. Yung maghanap buhay ka na para sa pamilya mo na one day kahit mawala ka, komportable ang buhay nila. Dapat ganun tayo mag-isip, ganun tayo magtrabaho. Kasi lahat ng pera, lahat ng bagay na meron tayo, wala tayong madala kahit maliit na bagay pag mawala tayo sa mundo. Importante na yung panahon natin habang may buhay tayo, ibibigay natin sa right opportunity, the right company, and that is Railway. So, for me, no, so proud po ako na nandito ako sa Railway. It's because, sino bang hindi maging masaya na you can travel 4 countries every 1 month? Yan po ang ginagawa ko ngayon. Kung nag-start ako sa Philippines, umiikot ako, Luzon, Visayas, Mindanao. But now, 1 week na lang ako sa Philippines. Because meron akong 1 week Dubai, 1 week USA, 1 week Thailand or Korea. Because I have new group na ginatrabaho ko talaga. Sabi ko sa kanila, imagine ano bang negosyo na pwede natin ikumpara na sa liit na puhunan, pero ang negosyo buong mundo. Ngayon, kung bibigyan ko kayo ng choice, iinom kayo ng pinakamahal na supplement, bibili nyo ito na 166,000. Lahat ng sasabihin ng kaharap mo, very expensive. Wala man kaming budget, wala kaming pera dahil sobra kamahal, 166,000. Meron mang supplement na 500 pesos, 1,000, bakit dyan pa tayo sa 166,000? Ngayon, kung ang sasabihin ko sa inyo, 166,000, negosyo ninyo, buong mundo ang market, libre itong stem cell na to. So, ang 166,000, mura lang ba siya o mahal siya? Mura. Of course, ganyan kayo mag-market. Kung gusto niyo makakuha diretsyo ng mga client. Huwag niyong ibinta ang product. Ibinta niyo yung opportunity na ibinigay ni Railway na magiging libre ang pag-inom ng 4 year at itong negosyo dala-dala mo buong mundo. Bakit ang mga Pilipino hindi naging successful kagaya ng mga top leaders natin sa Railway? Because nandito lang tayo sa Pilipinas. Sabi ni Lim Bon Hong nung nag-top leaders kami sa Taiwan, only Filipino can make USA. Sabi ko, Diyos ko, galing ako USA din. Ito yung sinabi niya dito ngayon sa meeting. So it means, tayo ang makadala ng magandang negosyo sa USA dahil Filipino can talk English. Even in States in USA, ang daming Filipino. Imagine every time I conduct meeting in USA, automatic may magbabayad kasi lahat sila may credit card. Correct. Kaya pag-isipan niyo ng gusto, be the product of your product, at saka mag-build kayo ng tamang leaders, tamang mga kasama na yung mindset nila pareho ng mindset ninyo kasi baka lagi lang kayong sama-sama sa mga tao na hindi pareho yung mindset ninyo. Correct. At baka kayo lang lahat ang nag-handle ng responsibility kaya wala kayong duplication. Because handling responsibility to your leaders is one way of duplicating yourself. Yun ang pinaka-importanting bagay. And huwag niyong kalimutan yung routine natin bilang distributor ng Railway International. Everyday, meron tayong routine. Dalawa yan, events and promotion. Anong klaseng events? Mag-prospecting tayo, maghanap tayo ng mga taong kausapin, mag-table meeting tayo, mag-OPP tayo with group lead, with your group, at saka mag-attend kayo ng mga events like ganito. Dala kayo ng mga tao every Thursday. Bakit? Libre ito na binigay ni Railway para makatulong sa pag-build ng inyong negosyo. Para at least naman, iinom naman kayo ng libreng stem cell kagaya sa amin na unlimited. Everyday kahit 10, kinakain ko yan. Kasi wala akong binili na 4th year. Libre lang yun. Pag nagkaroon ako ng problema, dependent yung katawan ko sa stem cell. So kailangan yung events, yun ang routine ninyo araw-araw. At kailangan
meron kayong promotion. What kind of promotion? Ito yung marketing strategy ninyo. Hindi yung lahat ng kita, ibulsa ninyo. Dapat 50-50 ba? Nag-umpisa pa man kayo, 50% sa inyo, 50% support sa mga leaders, para at least makatulong at mag-grow kayo ng mabilis. Hindi yung promotion na magbibigay kayo ng discount na product, hindi yung promotion na magbibigay kayo ng kahit ano-ano na hindi nyo kayang gawin. Yung promotional na strategy ba? Kaya hindi kayo nag-grow, wala kayong strategy. Lahat tayo nasa sales. Tayo yung nagdala ng hope sa hopeless. We are selling hope. At the same time, we are making business. Business that we can take the product, stem cell, for free, also with whole family mag-enjoy. Yung bibigyan ka ng opportunity sa company na unlimited na kahit saan lupalong ng mundo pupunta, dala-dala mo yung negosyo mo. Kaya sabi ko sa mga taga-international na mga leaders ko, walang negosyo na pwede kong ikumpara dito. I travel around the world but wala akong bitbit na product. Bakit ako magbitbit, hindi man ako delivery person? Bakit ako magdala ng product na hindi man ako nagbibita ng product? I am sharing the opportunity that really changed my life. Yung opportunity na iyong sarili ang pinagmamalaki mo ba? Na kahit saan ka pupunta, ang tingin sa'yo sa tao, ikaw si fourth-year placenta. Ganyan ba ang nakikita ng tao sa inyo? Nakikita ba nila na ikaw ay stem cell user, stem cell believer? Na yung mukha mo looking fourth-year? Baka dry yung mukha mo, hindi ka talaga mapagkamalan na stem cell ang product. Nanluloko ka talaga kasi ang mukha ng mga stem cell, glossy. Pag hawakan yan, smooth masyado. Kaya sabi ko, only fourth-year touches my skin. So, sabi na, sino yung nakahawak sa'yo? Of course, only fourth-year touches my skin. No? So, syempre, ganyan ka ka-proud. Sabi ko, sige, ubarin ko yung quote ko, touch my skin. That is fourth-year. Oh! Kaya niyo mong gawin yan kasi hindi niyo magawa dahil hindi kayo umiinom. Negosyo lang ang nasa isip niyo. Kailangan araw-araw huwag niyo kalimutan ang fourth-year kasi yan ang mag-magnet sa iyo ng maraming mga tao na susunod sa inyo. Importante talaga. Kahit gaano paganda ang negosyo, pag hindi ikaw ay umiinom ng product na to, walang bili ang business natin. Walang basihan na ikaw ay magiging successful. So, kailangan as a leader, no, as a distributor, you have to build your position. Positioning is very important para ang mga tao ay ikaw ang susundin nila. Kung nakita nyo na maganda ito, ikaw mismo magpakita ka ng magandang result kasi gusto mo lumawak yung opportunity na meron ka. Gusto mo magiging successful. Kaya ako, kahit hindi ako marunong mag-Tagalog, mag-English, but now, iba na ako ngayon kaysa dating Lindy. Yes. Kung nag-araw ako ng kalabaw, I know how to drive kalabaw. Sabi nila, oy Lindy, marunong ka magdala ng kalabaw? Yes. Tao ka kaya hindi ko kaya. Pero, ang kalabaw, sumusunod ko ano yung sinasabi mo. Dahil nakikita ng kalabaw na nagtatrabaho ka kasama niya. The same din sa negosyo natin. Kung ano yung sinasabi mo, dahil nakikita ng tao na nagtatrabaho ka, sinusunod ka. Hindi yung, oy, dapat gawin mo ito, gawin mo dyan, gawin mo dyan. Ikaw, hindi kita tutulungan kasi blah 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 blah. So, ang nangyari, away. So, dapat ipakita mo na nagtrabaho ka para magtrabaho sila. Pag wala kang upipi, wala silang upipi. Pag wala kang ginagawa, wala silang gagawin. Ikaw ang nagdala sa magandang opportunity para makapagbago ng maraming buhay at ikaw yung modelo nila. So, I hope na-feel ninyo yung aking mga naramdaman na yon sa Rayway. Nakikita niyo yung changes ng buhay ko. Kung dati nakatira lang ako sa maliit na kwarto, nag-rent ako ng 3.5. Ngayon nasa pinakamahal ako na subdivision in Cagayan de Oro City. And also, nagkaroon ako ng maraming sasakyan because of Rayway. At sabi nila, bakit hindi ka nabili ng Mercedes? Sabi ko, ay, pinatayo ko muna ng restaurant worth 17 million. So, okay lang
ngayon, kasi Thank you for gusto rin ako Dina. makapagbigay ng employees sa mga tao na maraming pamilyang dala. Di ba? Maganda din yun. But, you know, hindi ko negosyo yung restaurant na yan. Never din ako nagkuhan doon kasi hindi ko pwedeng pabayaan ang railway. Para lang, saan ko ilagay itong pera? Parang ganun lang ba? O ilagay ko restaurant, so kayo na dyan. Ako, railway pa rin ang direction ko. Kasi kung iwanan ko ang railway, walang negosyo na pwedeng magtapat ng kita ko dito sa railway na masaya ako araw-araw dahil maraming buhay na nabago. Na araw-araw, ang mga tao na kainom na-satisfy sa produkto at nagkaroon pa ng negosyo na maganda. Bakit mo pabayaan yan? Kahit ano bang opportunity na i-offer sa inyo, balansihin nyo kung ano yung maganda at makapagpasaya sa puso natin. Hindi yung kumita ka pero hindi ka masaya. Sa railway, masaya ka muna bago ka kumita. Dahil yung mga tao magpapasalamat sa inyo. Dati, ganito, ganyan, at after nakainom, ito yung result na maganda. So, hindi yan mabayaran ng pera. So, kaya hindi natin maiwanan ang 4th year, ang Railway International, dahil ganun ang puso ang tinitira sa atin. Hindi yung utak. Una, puso muna ang tinitira sa atin. Kaya sabi ni Ma'am, kung dati masyado siyang, anong sabi niya na hindi siya marunong mapagbigay. Ngayon, dahil nasa railway siya, nag-change ang kanyang karakter. Dahil yun, puso ang titirahin ni railway sa atin. Yun po talaga. Hindi kagaya sa ibang company na para tayong maging greedy, para tayong, puro pera. Dito, pag meron tayong pwedeng ibigay na lang natin dahil nakikita natin sa iba na gumagaling, baka ito gumagaling din, ibigay na lang kahit wala. Di ba? Kahit parang malaki man ito, pero okay na, basta mabago lang yung buhay ng tao. Ganyan ang ugali natin pag nasa railway tayo. Ma-change talaga yung ating mga ugali kahit gaano pa tayo katigas. So, magiging malambot tayo pag nasa railway. So, I hope na hindi nyo gawin itong tawag nito, yung, kung ano yung makuha nyo sa railway, the more kayo maging humble, the more kayo na maging magandang example sa mga tao para mas lalo pa tayong mabless, no? Because for me, the railway is a God-answered prayer and I hope you help people, you duplicate yourself, and you will become successful. Thank you so much.